Nasagad na po si PBBM kay BP Sara, mga kaistorya. Mainit po ito mga kaistorya dahil kakatapos lang po mag-live ni PBBM sa kanyang Facebook account at doon ay sinabi niya mismo napapalagan na niya yung banta ni VP Sara. Ito yung hinihintay ng mga supporters po ng Pangulo na bakit naman daw sobrang bait ng Pangulo. Hindi man lang umimik. Ay ito na po, mga kaistorya. Binalita na rin ng mainstream media at nakita ko na rin ngayon lang sa Facebook account po ni PBBM. Pakishare po at pakilike mga kaistorya. Ito na po. I-share ko sa inyo mismo yung video. Namamalat na ako. Yung aking pause na ako dahil nga hindi ako pwedeng magsalita ng matagal. Kanina medyo mahaba-haba yung pagsasalita ko. Kaya lang importante kasi ang balita na ito mga kaistorya. Kaya i-share ko na po sa inyo. Yan yung balita Ito, PBBM message on death threats recorded live. Ayan naman, Bongbong Marcos nakalagay. Mga kaistorya. Tapos sabi naman ng GMA7, ito binalita na. Ayan breaking. Ayan na nga po mga kaistorya. President Marcos issues a statement, so on and so forth. Ito yung video. Ngayon, ipapapanood ko sa yung video, kinuha ko mismo. Ito na. Ipakita ko po sa inyo mga kaistorya. Pakishare po at pakilike. Ito na po. Play ko na para malaman ninyo. Si PBBM na mismo ang magsalita. Kakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pagkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan na nga ba? Yan ay aking papalagan. Yan na nga yung sinasabi ko. Inubos nila ang pasensya ng tao Inubos nilang kabaitan ng tao O ngayon, na-action yung presidente. O ano naman kaya sasabihin ng kabila? Sila naman ang nag-umpisa Nananahimik yung tao As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Pati si PBBM tinawag na drama yung mga pinagagawa nila. Nagdadrama, hindi sinasagot yung mga lehitimong katanungan sa investigasyon ng dalawang kamara. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Pareho sila dun tinamaan. Yung word na itutukhang Hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na... Kwentong chicheria? Yun yung piatos marunong din palang bumanat itong si PBBM. Po? Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Alam ni PBBM na binabati ko siya, sinisiraan siya. Pero hindi niya pinapansin yun kasi nakatuon ang pansin niya sa pamamahala, sa gobyerno, sa pagtatrabaho. Di naman talaga makakatulong yung siraan ng siraan, yung away-away, yung kanya-kanya.
binanggit din yung investigasyon sa dalawang kamara. Mandato yun ng dalawang kamara, yung investigasyon, kung confidential man fund man yan o ano man, mandato yun nila at karapatan na ng taong bayan na malaman ang katotohanan, anong mali doon, di po ba? Sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Yan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa Yun. burak ng politika. Yun. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo Yun. sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Yun, yan na nga ba ang sinasabi ko. Ngayon, papatulan sila ng presidente. Ibang magalit ang matapang, o ibang magalit ang mabait, mga kaistorya. Ang tunay na matapang nasa tahimik, wala po sa mabunganga. Sabi nga mga kaistorya, yung tao daw pong walang kibo ay nasa ilalim ang kulo. Pero yung tao daw pong madaldal ay parang gaya ng isang ilog na mababaw, malagaslas. Pero pagkatahimik daw po yung agos, ibig sabihin ay malalim. Yan ay kasabihan ng mga matatanda, mga kaistorya, at totoo yan dahil applicable talaga yan sa buhay ng tao. Ito, karagdagang balita po, may kinalaman pa din sa atin pong vice-presidente. Mga kaistorya, mag-share po ako sa inyo ng mga references po natin. Share screen, palakihin ko. Medyo namamalat na ako, hindi nga po ako pwedeng magsalita ng matagal. Ito, pati ang PNP ay pinatulan po mga kaistorya yung banta na yun ni BP Sara kay PBBM. Kita ninyo? PNP sees possible complaints following Sara Duterte's threat versus Marcos, November 25, 2024. Ngayon lang pong araw na itong balita na ito. The PNP on Monday said complaints may be lodged in relation to Vice President Sara Duterte's statement that she gave orders to have President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. assassinated should an alleged plot against her succeed. Ayan na naman, pinagdududa ang taong bayan na may gustong pumatay sa kanya. Puro lang naman sa kanila nagmumula. Ang taong bayan, wala namang mabalitaan na ganoon Sila lang naman, gawa-gawa. Definitely they are looking for some violation po ng applicable and relevant laws but I have to give doon po yung discretion at pag-imbestiga po sa CIDG. I don't want to put into air yung mga possible cases, PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo said in a press briefing. Ayan na nga ba Nagbumirang lang yan. Sila ang masisisi din dyan. Wala namang iba. Ito pa. 4 OVP executives cited for contempt show up at House hearing. May na-contempt na naman. 4. Anong sabi? Kanina kasi nag-hearing Oo. Ang komite ng Kamara. The 4 office of the Vice President official cited for contempt by the House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability showed up at Monday's hearing after shunning past invitation. Ayan. Ito ay ngayon din itong araw. Ang balita na ito. During the hearing, the committee secretariat confirmed that the following OVP officials were inside the hearing room. Ito daw po sila, Assistant Secretary Lemuel Ortonio, Assistant Chief of Staff and Chair of the Bids and Awards Committee, Gina Acosta, Special Disbursing Officer, Sunshine Fajarda, former Department of Education Assistant Secretary, at Edward Fajarda, former DepEd official from the Office of the Vice President. We have present today, so on and so forth. The attendance of the 4 officials came after committee chairperson in Manila 3rd District Representative Joel Chua, nakakapanayam din natin ito personal, said that the resource persons sent feelers that they would show up the hearing. Ayan na contempt na naman. May feeler na darating yung 4. So hopefully, yun ang aantay natin kung totoong darating. So hopefully, kung dumating sila ngayon, so at least ipanibagong sitwasyon yun. He noted. Yun ang sabi. Last November 11, the 4 OVP officials were cited on contempt upon the... yun pala yun, mga kaistorya. Continued defiance daw po of invitations and summons, kaya na-contempt. The 4 officials' presence is believed to be key for the committee's investigation regarding the alleged misuse of public funds by the
offices of VP Sara, so on and so forth, mga kaistorya. Yun pala yung balita, yung title kasi, mga kaistorya. Tapos ito pa, si Rappler naman, ha? House extends detention of Sara Duterte's aide for 5 more days. Anak ko po, hindi lalong magagalit nito si BP. The House Committee on Good Government on Monday, November 25, ngayon moved to extend the contempt citation against Vice President Sara Duterte's Chief of Staff Zulaika Lopez, effectively keeping her in detention for 5 more days. Pahahabain pa ng 5 araw yung detention. House Deputy Minority Leader Franz Castro's motion was seconded by her colleagues during the resumption of the panel's probe into Duterte's alleged misuse of funds in the OVP and in the DepEd when she was the education chief. In view of what happened during the last 2 days or so, I would like to consider to move. Yun nga, kasi pinasok ni VP Sara yung tapos nag-stay doon ng walang pahintulot sa premises po ng House of Representatives, doon sa compound ng Kamara. I would like to consider to move for a reconsideration of our resolution, and so far as it's limited the period of detention of Attorney Lopez to be 10 days instead of 5 days. Yun pala, yun na yun. Pasensya na kayo ha. Ako po ay namamalat kasi kanina inadala rin ako ng aking emosyon. Umaba din yung live. Bawal nga po ako, hindi pa ako pwedeng magsalita ng kaya lang importante ang yung mga balita, hindi nga ako pwedeng magsalita ng mahaba. Yan po ang mainit na balita, impormasyon na may hatid sa inyo ng inyong lingkod. Paki-share po at paki-like. Siyempre kasama ang ating mga opinion. Salamat po sa inyong lahat. Salamat sa higit sa lahat sa ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat ng mga solid istorya natin sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat. Muli ako po si Juan, historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahala sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.